Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa modernong panahon, ang paglalakbay sa himpapawid ay tinuturing na isa sa mga pinakaligtas at pinakamabilis na uri ng transportasyon. Subalit sa likod ng makabagong teknolohiya at mataas na pamantayan ng seguridad, nananatiling totoo na anumang pagkukulang, teknikal na aberya o hindi inaasahang pangyayari ay maaaring humantong sa malagim na trahedya. Isa sa mga pinakabagong paalala ng katotohanan ito ay ang pagbagsak ng Air India Flight 171 noong Hunyo 12, 2025 na ikinamatay ng daan-daang katao. Sa gitna ng trahedyang ito ay ang mga piloto ng nasabing eroplano. Sina Kapitan Sumit Sobarwal at First Officer Clive Kundar, na sa kabila ng matinding panganib ay ginawa ang lahat na kanilang makakaya upang mailigtas ang buhay ng mga sakay ng eroplano. Ang kanilang karanasan, kakayahan at sakripisyo ay nararapat bigyang pugay at masusing pagnilayan upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng kanilang papel sa larangan ng aviation. Ang huling mga salita ng piloto ng Air India Flight 171, si Captain Sumit Sabarwal, ay naitala sa isang Mayday call na ginawa wala pang isang minuto matapos mag-takeoff mula sa Ahmedabad noong Hunyo 12, 2025. Sa kanyang mensahe ng paghingi ng saklolo, sinabi niya, "Hindi umabot ang thrust, bumabagsak. Mayday, Mayday, Mayday." Ipinapahiwatig nito na nawalan ng sapat na lakas ang mga makina ng eroplano kagad matapos lumipad, na naging sanhi ng mabilis na pagbagsak at pagbangga sa isang gusali ng hostel sa Meghani Nagar, mga 2 kilometro mula sa paliparan. Ang eroplanong sangkot ay isang Boeing 787-8 Dreamliner. Halos lahat ng 242 pasahero at tripulante ang nasawi, pati na rin ang ilan sa mga tao sa lupa. Tanging isang pasahero, si Vishwash Kumar Ramesh, ang nakaligtas at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Batay sa paunang investigasyon, mukhang nawalan ng sapat na lakas ang mga makina ng eroplano, maaaring dahil sa problema sa thrust. Ayon sa mga ulat, napansin din ang hindi karaniwang haba ng pagpapatakbo ng eroplano sa runway bago ito lumipad, na maaaring senyales ng problema sa pag-accelerate. Napakahalaga ngayon ng black box na eroplano upang muling buuin ang huling mga sandali at matukoy ang totoong dahilan ng insidente. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga eroplano at sa operasyon ng Air India sa ilalim ng pamamahala ng Tata Group. Tumulong na rin sa investigasyon ng mga otoridad mula sa US, UK at Boeing. Isang trahedyang yumanig sa mundo ng aviation ilang sandali lamang matapos ang pag-alis nito mula sa Sardar Vallabhbhai Patel International Airport sa Ahmedabad, India. Ang insidente ay nagdulot ng pagkamatay ng napakaraming katao, gayon din ng ilang sibilyan sa lugar na pinagsalpukan ng sasakyang panghimpapawid. Isa sa mga pinagtutuunan ng pansin sa kasalukuyang investigasyon ay ang mga piloto ng nasabing biyahe, mga tauhang may malaking pananagutan sa kaligtasan ng bawat lipad. Ang kapten ng eroplano ay si Captain Sumit Sabarwal, isang veteranong piloto na may kabuuang 8,200 oras ng karanasan sa paglipad. Ang kanyang malawak na karanasan sa aviation ay inaasahang nagbibigay ng matibay na pundasyon sa pamumuno sa himpapawid. Samantala, ang kanyang katuwang sa cockpit ay si First Officer Clive Kundar, na bagamat may mas maikling karanasan na tinatayang nasa 1,100 oras, ay tinuturing pa rin na kwalipikado at may sapat na kaalaman upang gampanan ng kanyang tungkulin. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, nagpadala ng Mayday signal ang kapitan mahigit 30 segundo lamang matapos ang pag-alis ng eroplano. Inuulat na hindi nakamit ng sakyang panghimpapawid ang inaasahang thrust, na posibleng naging sanhi ng biglaang pagbaba at pagkasira ng makina, hanggang sa kasalukuyan na nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente. Kabilang na ang posibilidad ng technical na depekto, kondisyon ng panahon at iba pang salik na maaaring makaapekto sa operasyon ng eroplano. Ang trahedyang ito ay hindi lamang isang paalala ng kahalagahan ng kaligtasan sa paglipad, kundi isa ring pagkilala sa mabigat na tungkulin ng mga piloto.
Bagamat hindi pa tiyak ang lahat ng detalye ng insidente, nararapat lamang na bigyang halaga ang kanilang pagsusumikap na mailigtas sa mga buhay sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Sa huli, ang kanilang profesionalismo at katapangan sa mga huling sandali ng Flight 171 ay nararapat igalang at pagnilayan. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, natagpuan ng isang Digital Flight Data Recorder o DFDR mula sa Air India Flight 171. Ang DFDR ay isang uri ng black box na nagtatala ng mahalagang technical na impormasyon tulad ng altitude, bilis at kondisyon ng makina ng eroplano. Ang pagkaka-recover nito mula sa bubungan ng isang gusali malapit sa lugar ng insidente ay nagbigay daan upang masimula ng pagsusuri sa mga huling sandali ng flight. Sa mga paunang pagsusuri, iniulat na ang mga piloto ay nagpadala ng Mayday signal na may mensaheng thrust not achieved, falling, na nagpapahiwatig ng posibleng pagkabigo ng makina. Ang mga tala mula sa DFDR ay inaasahang magbibigay ng mas detalyadong impormasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente, habang ang Cockpit Voice Recorder o CVR ay hindi pa natatagpuan. Ang mga datos mula sa DFDR ay magsisilbing mahalagang ebidensya sa patuloy na investigasyon. Ang mga otoridad mula sa India, pati na rin ang mga eksperto mula sa Estados Unidos, United Kingdom at Canada ay nagsasagawa ng masusing pagsusuri sa mga nakalap na ebidensya upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Ang mga natuklasan mula sa DFDR ay inaasahang magbibigay linaw sa mga pangyayari bagong pagbagsak ng eroplano. Sa kasalukuyan, ang mga otoridad ay patuloy na nagsasagawa ng mga inspeksyon at pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan ng mga susunod na biyahe at maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Sa modernong panahon, ang paglalakbay sa himpapawid ay tinuturing na isa sa mga pinagkakatiwalaang uri ng transportasyon. Subalit sa kabila ng makabagong teknolohiya at mataas na pamantayan ng kaligtasan, hindi pa rin maiwasan ang posibilidad ng mga aksidente. Sa mga ganitong pagkakataon, isang mahalagang kasangkapan na nagsisilbing tahimik na saksi sa bawat segundo ng biyahe, ang tinatawag na black box ng eroplano. Ang black box na binubuo ng Flight Data Recorder o FDR at Cockpit Voice Recorder o CVR ay may pangunahing layunin, ang magtala ng lahat ng mahalagang impormasyon kaugnay ng biyahe ng eroplano. Sa pamamagitan ng FDR, naitatala ang technical na datos gaya ng bilis, taas, direksyon at kondisyon ng mga sistema ng makina at kontrol ng eroplano. Samantala, ang CVR naman ay nagre-record ng lahat ng tunog at usapan sa loob ng cockpit, mula sa mga direktiba ng mga piloto hanggang sa mga warning alarm na maririnig bago ang isang trahedya. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng black box sa investigasyon ng mga insidente sa eroplano. Kapag nagkaroon ng aksidente, ito ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon upang matukoy kung ano talaga ang nangyari. Sa tulong nito, nalalaman kung may technical na aberya, pagkukulang ng tao o panlabas na salik na naging sanhi ng insidente. Hindi lamang nito sinasagot ang mga tanong ng mga eksperto, kundi pati na rin ang mga tanong ng mga pamilyang naiwan ng mga biktima. Higit pa rito, ang mga natutunan mula sa datos ng black box ay nagsisilbing batayan sa pagbuo ng mas mataas na pamantayan sa seguridad ng paglipad. Maaaring gamitin ang mga ito upang baguhin ang disenyo ng mga eroplano, paigtingin ang pagsanay ng mga piloto at isulong ang mas epektibong mga patakaran sa aviation. Sa ganitong paraan, ang black box ay hindi lamang tagapagsalaysay ng nakaraan, kundi siya ring tagapagtanggol ng kinabukasan ng bawat pasahero.